Naisip mo ba kung may higit pa sa kasaysayan ng pagpapako sa krus ng nakikita ng iyong mga mata? Maghanda upang maging hininga. Ang nais kong ibunyag ay magbabago ng iyong paraan ng pag-unawa sa sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi sa amin ng Biblia ang tungkol sa korona ng mga tinik, kuko at pagdurusa, ngunit mayroong isang nakatagong hitsura na kakaunti ang nakakaalam at na ang sinaunang tradisyon ay napanatili sa loob ng maraming siglo. Habang si Jesus ay naghang mula sa krus na pinupuksa ang kanyang dugo para sa ating mga kasalanan, isang bagay na pambihirang nangyari sa espiritual na eroplano. Dalawang makapangyarihang mga archangels, sina Miguel at Uriel, ay hindi lamang nanonood. Tinutupad nila ang isang banal na misyon na magbabago sa kapalaran ng buong bansa. Ang ginawa ng mga anghel na ito kay dugo ni Kristo ay nakakagulat na ito ay nanatili bilang isang mahusay na na lihim sa loob ng maraming siglo. Ang paghahayag na ito ay nagpapaliwanag kung bakit ang ilang mga rehiyon ng mundo ay nagpapanatili ng walang tigil na pananampalataya sa kabila ng hilakbot na pag-uusig. Ang koneksyon sa pagitan ng mga lugar na ito at ang Kalbaryo ay mas direkta kaysa sa naisip mo. Kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng dugo ni Jesus at nais na matuklasan kung paano nakakaapekto ang misteryo na ito sa iyong sariling espiritual na buhay, huwag makaligtaan ang isang segundo ng video na ito. Malapit na akong magbahagi sa iyo ng isang katotohanan na kakaunti ang mga pastol na alam at iyon ang maaaring maging susi upang i-unlock ang mga espiritual na pagpapala na iyong hinahanap ng maraming taon. Bago magpatuloy, kung pinahahalagahan mo ang mga malalim na paghahayag ng Biblia, tulad ng video na ito, mag-subscribe sa channel at buhayin ang mga abiso. At sabihin mo sa akin ang mga komento, ano sa palagay mo sina Miguel at Uriel sa dugo ni Kristo? Ang iyong sagot ay maaaring sorpresa sa iyo kapag natuklasan mo ang katotohanan. Paano, mga kaibigan ng pananampalataya, naisip mo ba kung may mga aspeto ng pagpapako sa krus na hindi natin alam? Sinasabi sa amin ng Biblia ng detalyado ang pangunahing kaganapang ito para sa aming pananampalataya, ngunit kung ano ang isang sorpresa, mayroong mga elemento na hindi malinaw na nabanggit sa mga banal na kasulatan, ngunit bahagi ito ng mga sinaunang tradisyon na nagkakahalaga ng pagkalugad, at ito ay ang kasaysayan ng ating Panginoong Hesukristo ay puno ng mga banal na misteryo na nagpapalapit sa atin sa Diyos. Kapag ang isang isawsaw ang kanyang sarili sa kailaliman ng pananampalataya ng Kristiyano, nadiskubre niya na may mga kwento na umaakma sa nalalaman natin sa pamamagitan ng Biblia. Mata, hindi namin pagdaragdag o pag-alis ng anuman sa salita ng Diyos na perpekto at kumpleto habang sinasabi sa amin ng paghahayag, 22:18-19. Ngunit alam mo ba na may mga sinaunang tradisyon na pinag-uusapan ang pagkakaroon ng mga makalangit na nilalang sa panahon ng pagpapako sa krus? Ganyan ito. Sinasabi sa atin ng tradisyon na habang si Jesus ay nagdusa sa krus para sa ating mga kasalanan, naganap ang mga kaganapan sa espiritual na eroplano na hindi nakikita ng mga mata ng tao. Ano ang mangha upang pagnilayan ang gawain ng Diyos mula sa iba't ibang mga pananaw? Ang pagpapako sa ating Panginoong Hesukristo ay walang alinlangan ang pinaka-transcendental na sandali sa kasaysayan ng sangkatauhan. Tulad ng sinabi ni Juan 3:16, sapagkat sa paraang minamahal ng Diyos ang mundo na nagbigay ng kanyang nag-iisang anak na lalaki, upang ang sino mang naniniwala ay hindi mawala, ngunit may buhay na walang hanggan. Ang gawaing ito ng kataas-taasang pag-ibig ay hindi lamang nagbago sa kurso ng kasaysayan ng tao, ngunit nagdulot din ng pagkabigla sa makalangit na kaharian. Isipin, ang mga anghel na sumamba kay Kristo mula sa kawalang hanggan ay nakasaksi kung paano pinagdudusahan ng anak ng Diyos ang hilakbot na pagdurusa. Hindi mo ba iniisip na ang pagkakaroon ng mga makalangit na nilalang sa napakahalagang sandaling iyon ay may katuturan? Sinasabi sa amin ng Biblia sa Hebreo 1:6, at muli, nang ipakilala niya ang panganay sa mundo, sinabi niya, nasisiyahan ako sa lahat ng mga anghel ng Diyos. Ang pagsamba na ito ay hindi tumigil kahit sa oras ng pinakadakilang pagdurusa ni Kristo. Gaano kahanga ang isipan na habang ang mga tao ay pinagtatawanan si Jesus, ang langit ay nagdadalamhati. Sinasabi sa amin ng tradisyon ang
tungkol sa mga anghel na nanonood ng paghihirap, kung ano ang nangyayari sa Golgotha. Kapag nagmumuni-muni tayo sa pagnanasa ni Kristo, karaniwang nakatuon tayo sa kanyang pisikal na pagdurusa at ang mga tao sa paligid niya. Maria, John, ang mga sundalong Romano at ang karamihan. Gayunpaman, napag-iisipan mo ba na ang kaganapang ito ay pinag-isipan ng mga makalangit na nilalang na perpektong nauunawa ng laki ng nangyayari? Sa Lucas 15:10, sinabi sa amin ni Jesus, "Sa gayon sinabi ko sa iyo na may kagalakan sa harap ng mga anghel ng Diyos para sa isang makasalanan na nagsisisi." Kung may kagalakan sa langit para sa isang makasalanan na nagsisisi, kung gaano kalaki ang pansin ng makalangit sa oras na ang pagtubos ng lahat ng sangkatauhan ay natapos, ang korona ng mga tinik kuko ang hindi mailalarawan na pagdurusa ng ating tagapagligtas. Ang lahat ng ito ay bahagi ng kwentong alam natin sa pamamagitan ng mga ebanghelyo. Ngunit mayroong isang aspeto na bihirang nabanggit at inaanyayahan tayo na sumasalamin sa kosmiko na sukat ng muling pagtubos ng Diyos. Sinasabi sa atin ng Biblia sa Colosas 1:20 na sa pamamagitan ni Kristo, pinagkasundo ng Diyos na nakukuha ko ang lahat ng mga bagay, kaya't ang mga nasa mundo bilang mga nasa langit, na nagpapayapa sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Hindi ba sa tingin mo kaakit-akit? Ang krus ay hindi lamang nakakaapekto sa sangkatauhan, ngunit lahat ng nilikha, kabilang ang mga makalangit na nilalang. Sa makatuwid, hindi nakakagulat na may mga angelic na saksi sa napakahalagang sandali sa kasaysayan ng kaligtasan. Gaano kalaki ang ating Diyos na nag-orkestra sa bawat detalye ng plano ng pagtubos. At ito ay ang pananampalataya kay Kristo ay nagpapahintulot sa atin na makita ang mga katotohanan na lumampas sa ating pag-unawa sa tao, lumapit at higit pa sa mga misteryo ng kawalang hanggan. O kung paano ang paglipat ng eksenang iyon ay nakikita ang Mount Golgotha. Napakahalagang sandali para sa ating pananampalataya. Sa tuktok ng burol na iyon, nakilala bilang ang lugar ng bungo, 3 mga krus ang nakataas sa ilalim ng kalangitan ng Jerusalem. Tulad ng sinabi sa amin ng Ebanghelyo ng Lucas 23:33. At pagdating nila sa lugar na tinatawag na De la Calavera, ipinako nila sa kanya roon at sa mga malefactors, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ang eksenang ito, na masakit ngunit sa parehong oras na puno ng kahulugan, ay kumakatawan sa pinakamahalagang sandali sa kasaysayan ng sangkatauhan kapag ang Diyos mismo, sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo, ay nagpahayag ng pinakadakilang pag-ibig na umiiral. Sa gitna ng eksenang iyon ay ang aming tagapagligtas, na may kanyang katawan na minarkahan ng paghagupit. Ang korona ng mga tinik ay natigil sa kanyang noo, at ang kanyang mga kamay at paa ay tumawid sa mga kuko. Ano ang pagdurusa na nagtitiis? Para sa amin, tulad ng sinabi ni Isaiah 53:5, ngunit siya ay nasugatan ng ating mga paghihimagsik sa pamamagitan ng ating mga kasalanan. Ang parusa ng ating kapayapaan ay tungkol sa kanya at para sa kanyang sakit ay gumaling kami. Ang bawat pagbagsak ng dugo na nagbubo kay Jesus sa krus ay may isang banal na layunin, ang ating kaligtasan. Napakaganda ng pagninilay, nilay ng gawaing ito ng kataas-taasang pag-ibig na mayroon sa atin ng Diyos. Sa kabila ng hindi mailalarawan na sakit, pinanatili ni Jesus ang isang ekspresyon na naghalo ng pagdurusa sa pagpapasya na makumpleto ang misyon na ipinagkatiwala sa kanya ng Ama. Sa paligid ng mga krus, ipinakita ng karamihan ng tao ang isang mosaic ng mga reaksyon ng tao. Ang ilan ay sumigaw ng disconsolate, tulad ng mga banal na kababaihan at mga alagad na sumunod kay Jesus hanggang sa huli. Sinasabi sa atin ni Juan sa kanyang ebanghelyo noong 9:25-27 na si Maria ang ina ni Jesus ay nasa tabi ng krus na nakakaranas ng sakit na hinuhulaan ni Simeon nang sinabi niya na isang tabak ang tatawid sa kanyang kaluluwa. Gaano karaming sakit ang dapat niyang maramdaman nang makita niya ang kanyang anak sa gayong pagdurusa. Ang iba ay nagbibiro ng malupit tulad ng sinabi sa atin ng Mateo 27:39-44. At ang mga pumasa ay ininsulto, kumalas sa kanyang ulo. Sa ganitong paraan din ang mga pangunahing pari, na kiniskis siya ng mga eskriba at ang mga pariseo at ang mga matatanda, sinabi nila, ang iba ay naisave, hindi niya maisave ang kanyang sarili. Anong mas malaking kabalintunaan? Hindi nila
Naintindihan at tiyak para sa hindi save ng kanyang sarili na save ni Jesus ang lahat ng sangkatauhan at mayroon ding mausisa ang mga taong nakarinig ng Rabi ng Galilea at nais na masaksihan ang kanilang pagtatapos. Ang mga sundalong Romano, nasanay sa mga ganitong uri ng pagpatay, ay tinupad ang kanilang gawain sa propesyonal na lamig ng mga nakakita ng labis na kamatayan. Para sa kanila si Jesus ay isa pang hinatulan, isa pang araw ng trabaho. Ipinamamahagi pa nila ang kanilang mga kasuotan at sunod sa kanilang tunika na tinutupad ng hindi alam kung ano ang nakasulat sa awit 22:18. Ipinamamahagi nila ang aking mga damit sa isa't isa at sa aking mga damit ay itinapon nila ang mga swertes. Kaano kamangha, manghang makita kung paano ang bawat detalye ng pagpapako sa krus ay hinulaang mga siglo bago. Ang mga sundalo na ito, walang malay na mga instrumento ng banal na plano, ay kumakatawan sa kapangyarihan ng Roman Empire na gayunpaman ay nakakiling sa isang mas malaking kapangyarihan na ng Diyos mismo ang tumupad sa kanyang walang hanggang layunin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Ngunit sa gitna ng lahat ng drama ng tao, mayroong higit pa sa mga mata ng mortal na hindi nakikita. Ang Biblia ay nagbibigay sa amin ng mga indikasyon ng isang espiritual na katotohanan na pumasa sa kahanay sa mga nakikitang mga kaganapan. Sa Mateo 17:45 nabasa natin, "At mula sa ika-6 na oras ay may kadiliman sa buong mundo hanggang sa ika-9 na oras." Hindi sila simpleng mga ulap na sumasakop sa araw. Ito ay isang supernatural na pagpapakita na nagpapahiwatig na may isang pambihirang nangyayari sa larangan ng espiritual. At nang sa wakas ay inihatid ni Jesus ang kanyang espiritu, nanginginig ang mundo at sumira ang mga bato at binuksan ang mga libingan. Mateo 27:51-52. Ang lahat ng nilikha ay gumanti sa pagkamatay ng tagalikha tulad ng sinasabi ng awit 19:1. Ang mga langit ay nagsasabi sa kaluwalhatian ng Diyos at inihayag ng firmament ang gawain ng kanyang mga kamay. Sa mahahalagang araw na iyon, ang lahat ng nilikha ay tila nagsisisi sa pagdurusa ng kanyang Panginoon. At tila hindi makatuwiran na isipin na kung ang earth at rocks ay nag-reaksyon ng ganito, magkakaroon din ng reaksyon sa espiritual na mundo. Pinapayagan tayo ng pananampalataya na makita ang mga katotohanan na lumampas sa nakikita. At inaanyayahan tayong isaalang na marami pa sa Golgotha kaysa sa nakikita ng mga saksi ng tao. Karamba, kung gaano manghang pumasok sa mga sinaunang tradisyon ng pananampalataya. Ayon sa isang tradisyon na nagpatuloy sa mga siglo, sa Orthodox Ethiopian Church, sa araw na iyon ng transcendental sa Golgotha, hindi lamang ang mga saksi ng tao na nagbabanggit ng mga ebanghelyo ay naroroon, kundi pati na rin ang dalawang makapangyarihang mga makalangit na nilalang, ang mga archangels na sina Miguel at Uriel. Ano ang isang makalangit na kumpanya para sa napakahalagang sandali? Ang tradisyon na ito, kahit na hindi ito bahagi ng kanonikal na mga banal na kasulatan, ay inaanyayahan tayong sumasalamin sa kosmikong sukat ng pagpapako sa ating Panginoong Hesukristo at kung paano lumipat ang kaganapang ito hindi lamang sa mundo kundi pati na rin sa kalangitan. Si Miguel, nakilala sa Biblia bilang ang dakilang prinsipe na nasa bahagi ng bayan ng Diyos, Daniel 12:1, ay ipinakita bilang kahusayan ng mandirigma sa aklat ng Apocalypse 12:7-8. Nabasa natin, "Pagkatapos ay mayroong isang digmaan sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon at ipinaglaban ang dragon at ang kanyang mga anghel, ngunit hindi sila nanaig o walang lugar para sa kanila sa langit." Napakalakas ng imahe. Ang arkanghel na ito, nasanay sa labanan para sa kadahilanan ng Diyos, ngayon ay pinag-isipan kung paano pinalaya ng anak ng Diyos ang tiyak na labanan laban sa kasalanan at kamatayan, hindi sa mga makalangit na hukbo, ngunit sa pamamagitan ng taasang sakripisyo sa kruseris. Maaari mo bang isipin kung ano ang mangyayari sa isip ni Miguel nang makita niya ang kanyang Panginoon, na kanyang pinaglingkuran mula sa kawalang hanggan, nagdurusa sa mga kamay ng mga na-save niya? Iminumungkahi ng tradisyon na nandoon si Miguel, hindi upang mamagitan, sapagkat alam niya na ito ang banal na plano mula pa bago ang pundasyon ng mundo, ngunit bilang isang saksi ng pinakadakilang pagpapakita ng
ibig na nakita. Sa kabilang banda, si Uriel, na ang pangalan ay nangangahulugang liwanag ng Diyos o sunog ng Diyos, ay inilarawan sa ilang mga sinaunang tradisyon tulad ng anghel ng karunungan at ilaw. Bagaman hindi ito nabanggit sa pangalan sa mga kanonikal na teksto ng Biblia, lumilitaw ito sa ilang mga teksto ng apocryphal at sa mga primitive na tradisyon ng mga Hudyo at Kristiyano. Ito ay nauugnay sa espiritual na pag-iilaw at pag-unawa sa mga banal na misteryo. Paano naaangkop ang naroroon sa sandaling kung kailan ipinahayag ang gitnang misteryo ng pananampalataya, pagtubos sa pamamagitan ng krus? Tulad ng paalalahanan sa atin ni Pablo ng kwas mga taga-Korinto 1:23-24. Ngunit ipinangangaral natin kay Kristo na ipinako sapagkat ang mga Hudyo ay tiyak na natitisod at para sa kabaliwan ng hentil, ngunit para sa mga tawag sa gayon ng mga Hudyo bilang mga Griego. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos. Ang pagkakaroon ni Uriel, ayon sa tradisyon na ito, ay sumisimbolo kung paano ang krus, na para sa mundo ay tila, galit na galit, ay talagang ang maximum na pagpapahayag ng banal na karunungan, perpektong plano ng Diyos upang mapagkasundo ang mundo. Ang dalawang makapangyarihang anghel ay wala doon bilang mga makalangit na manonood lamang. Sinasabi sa amin ng tradisyon na tinupad nila ang isang sagradong misyon na ipinagkatiwala ng Diyos mismo. At wala sa banal na plano ay kaswal. Ang bawat detalye ay may layunin. Ang bawat elemento ay bahagi ng isang perpektong disenyo na sumasaklaw sa buong kwento, tulad ng sinasabi sa atin ng Efeso 3:10-11. Kaya't ang multiform na karunungan ng Diyos ay pinakawalan ngayon sa pamamagitan ng simbahan sa mga punong guro at kapangyarihan sa mga lugar na langit, ayon sa walang hanggang hangarin na ginawa niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang pagpapako sa krus ay hindi lamang nagkaroon ng mga implikasyon para sa sangkatauhan, kundi pati na rin para sa buong pagkakasunod, sunod ng kosmiko, kasama na ang mga anghel na nilalang na, ayon sa 1 Pedro 1:9, nais na tumingin ang mga misteryo ng kaligtasan. Pinapayagan tayo ng pananampalataya na makita ang mga katotohanan na lumalampas sa nakikita at ang mga sinaunang tradisyon na ito, kahit na wala silang parehong autoridad tulad ng mga banal na kasulatan, tulungan tayong pagnilayan ang kadakilaan ng pagtubos ng plano ng Diyos. Ano ang isang pribilehiyo na malaman ang mga pananaw na ito na nagpayaman sa ating pag-unawa sa sakripisyo ni Kristo. Tulad ng sinabi ng Colosas 1:16, dahil sa lahat ng mga bagay ay nilikha, ang mga nasa langit at sa mga nasa mundo, nakikita at hindi nakikita. Maging mga ito, maging mga domain man, maging punong guro, maging kapangyarihan. Ang lahat ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa kanya. Ang pagkakaroon ng mga archangels sa Kalbaryo ay nagpapaalala sa amin na ang krus ay nakakaapekto sa lahat ng paglikha, nakikita at hindi nakikita, at na ang kanilang mga repercussions ay umabot sa mga sukat na halos hindi natin maiisip. Ang tiyak na misyon na kailangang tuparin ng mga anghel na ito ay may kahalagahan ng transcendental. Ayon sa sinaunang tradisyon na ito, hindi sila naroroon lamang upang obserbahan, ngunit upang aktibong lumahok sa isang aspeto ng banal na plano na hindi nakikita ng mga mata ng tao. Sinasabi sa atin ng Biblia sa Hebreo 1:8 na ang mga anghel ay mga espiritu ng paglilingkod na ipinadala sa paglilingkod sa pabor sa mga magiging tagapagmana ng kaligtasan. Sa napakahalagang sandali na iyon sa kasaysayan ng kaligtasan, sina Miguel at Uriel ay tinutupad ang isang espesyal na serbisyo na makakonekta sa muling pagtubos na gawa ni Kristo sa mga kaganapan sa hinaharap at malalayong lugar. Napakaganda ng pagninilay, nilay kung paano orkestra ng Diyos ang bawat detalye ng kanyang plano na may perpektong katumpakan. At ito ay ang gawain ng krus ay may mga implikasyon na higit pa sa kung ano ang maiintindihan natin na umaabot sa oras at puwang upang hawakan ang bawat sulok ng paglikha na may nagbabago na kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos na ipinakita kay Hesukristo. Anong nakakagulat na sandali? Kapag ang sundalong Romano ay tumawid sa tabi ni Jesus ng isang sibat, may nangyari na magbabago sa kasaysayan ng sangkatauhan magpakailanman. Sinasabi sa amin ng Ebanghelyo ni Juan sa sandaling ito, nang may katumpakan,
Ngunit ang isa sa mga sundalo ay nagbukas ng kanyang tagiliran ng isang sibat at agad na lumabas ang dugo at tubig. Juan namin Nacio 34. Ang katotohanan ito sa kasaysayan na nasaksihan ni Apostol Juan ay may malalim na kahulugan na lampas sa nakikita ng mga mata ng tao sa oras na iyon. Ayon sa tradisyon na ating ginalugad, kapag ang sibat ay nag-drill ng panig ng ating Panginoong Hesukristo, may isang pambihirang nangyari sa espiritual na eroplano. Sinasabi ng tradisyon na sa tumpak na sandaling iyon, si Uriel, ang anghel ng ilaw at karunungan, ay nagpalawak ng isang kumikinang na baso ng ilaw upang mangolekta ng magandang dugo na umusbong mula sa panig ni Kristo. Isipin kung anong labis na eksena. Habang ang mga naroroon ay nakakita lamang ng isang hinatulan na higit na nagdurusa sa pangwakas na suntok ng pagpapatupad ng Roman, isang gawa ng napakalawak na kabuluhan ang isinasagawa sa espiritual na eroplano. Ang dugo ni Jesus na kung saan ang Hebreo 9:22 ay nagsasabi sa atin ay kinakailangan para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Nang walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran. Ito ay kinokolekta ng may paggalang sa pamamagitan ng pagiging celestial na ito. Hindi ba sa palagay mo ang imaheng ito ay perpektong makukuha ang walang hanggan na halaga ng dugo ni Kristo sa plano ng banal na kaligtasan? Ang koleksyon ng sagradong dugo ay hindi isang makatwiran o walang layunin. Nagkaroon ito ng isang tukoy na layunin ng banal, pakabanalin ng isang malayong lupain, isang manghang plano ng ating Diyos. Sakop ng kanyang pangitain hindi lamang ang kasalukuyang sandali, ngunit ang lahat ng kasaysayan ng tao na nagkokonekta sa mga hiwalay na kaganapan para sa oras at puwang sa isang perpektong balangkas ng pagtubos. Tulad ng paalala sa atin ng Efeso 1:10, ang layunin ng Diyos ay tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo sa dispensasyon ng katuparan ng oras, kaya ang mga nasa langit tulad ng mga nasa mundo. Ang bubo na dugo sa Golgota ay magkakaroon ng mga repercussions na lalawak ng higit pa sa Jerusalem, na umaabot sa malalayong mga lugar na pagpalain ng sagradong koneksyon na ito sa muling pagsasakripisyo. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang dugo ni Kristo ay may isang hindi maihahambing na puro at tagapag-ayos sa The Worker 1 or Wigas na basa natin. Ngunit kung lumalakad tayo ng magaan dahil siya ay nasa ilaw, mayroon tayong pakikipag-ugnayan sa isa't isa. At ang dugo ni Hesukristo na kanyang anak ay naglilinis sa atin mula sa lahat ng kasalanan. Yamase, kapangyarihang paglilinis na ito ay hindi alam ang mga limitasyon sa heograpiya o temporal. Ito ay kasing epektibo ngayon, tulad ng araw na iyon ay nasa Kalbaryo. Ayon sa tradisyon na ito, kinuha ni Uriel ang mahalagang dugo na ito sapagkat mayroon siyang isang espesyal na kapalaran. Isang lugar na pinili ng Diyos upang magtatag ng isang partikular na koneksyon sa krus ni Kristo. Hindi ba kamangha-manghang isipin na ang Diyos sa kanyang walang hanggan na karunungan ay mayroon ng mga plano para sa bawat bansa at bawat tao kahit na bago pa man maabot ang Ebanghelyo? Tulad ng sinabi ng mga gawa 17:26-27. At mula sa isang dugo ay nagawa niya ang lahat ng linya ng mga tao upang matira nila ang lahat ng mukha ng lupa. At mas gusto niya ang pagkakasunod ng mga oras at ang mga limitasyon ng kanyang silid upang hanapin ang Diyos kung sa ilang paraan palpating mahahanap nila siya. Ang pananampalataya kay Kristo ay nagpapahintulot sa atin na tingnan ang mga espiritual na katotohanan ito na nagbibigay ng kahulugan at layunin sa kasaysayan. Kapag pinag-iisipan natin ang krus, hindi lamang natin nakikita ang isang makasaysayang kaganapan ng nakaraan, ngunit isang kosmiko na kaganapan na ang mga repercussion ay patuloy na nagpapakita sa ating buhay at sa buong mundo. Tulad ng sinabi ng Colosas 2:14-15, sa krus ni Jesus, tinanggal niya ang kilos ng mga kautusan laban sa amin. Nasalungat sa amin, tinanggal ito sa gitna at ipinako ito sa krus. At hinuhubaran ang mga punong guro at mga kapangyarihan. Ipinakilala niya sa publiko ang mga ito, nagtagumpay sa kanila sa krus, isang maluwalhating tagumpay. At ayon sa tradisyon na ito, ang bahagi ng banal na plano ay kasama na ang dugo na ibinuhos sa tagumpay na ito ay may isang tiyak na kapalaran, isang lugar na mamarkahan magpakailanman sa pamamagitan ng koneksyon nito sa muling pagsasakripisyo ni Kristo.
Ang dugo at tubig na umusbong mula sa panig ni Jesus ay may malalim na simbolismo sa teolohiya ng Kristiyano. Ang tradisyon ng simbahan ay nakita sa kanila ang mga simbolo ng mga sakramento, ang tubig ng binyag at dugo ng Eukaristya. Isinulat ni San Agustin na ang simbahan ay ipinanganak mula sa panig ni Kristo bilang si Eva mula sa tabi ni Adan. Ang dimensyong ito ng sakramento ay nagpapaalala sa atin na ang muling pagtubos na gawa ni Kristo ay hindi isang bagay na hindi gaanong o malayo, ngunit naroroon at epektibo sa buhay ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng mga nakikitang palatandaan na itinatag ng Panginoon mismo. Ang tradisyon na aming ginalugad ay nagdaragdag ng isa pang sukat sa mayamang simbolismo na ito. Ang dugo na nakolekta ni Uriel ay magtatatag ng isang espesyal na koneksyon sa pagitan ng krus at isang malayong lugar, kaya lumilikha ng isang sagradong link na tatagal sa buong siglo. Gaano kaganda ang makita kung paano ang gawa ng Diyos ay nagbubukas sa maraming antas, ang bawat isa ay nagbubunyag ng iba't ibang mga aspeto ng kanyang walang hanggan na pag-ibig at karunungan. At ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi lamang namatay sa buong sangkatauhan sa pangkalahatan, ngunit yung para sa bawat tao, bawat pamayanan at bawat partikular na bansa, na nagtatatag ng mga natatanging koneksyon sa bawat sulok ng paglikha nito. Napakaganda ng plano ng Diyos. Ayon sa sinaunang tradisyon na ito, pagkatapos ng pagpapako sa krus, sina Miguel at Uriel ay nagsagawa ng isang makalangit na paglalakbay na may magagandang dugo na nakolekta mula sa panig ni Kristo. Isipin kung ano ang labis na palabas. Dalawang makapangyarihang archangels na tumatawid sa kalangitan, nadala nila ang dugo ng anak ng Diyos. Hindi ito anumang paglalakbay, ngunit isang banal na misyon na may isang tiyak na layunin, pakabanalin ang isang malayong lupain na pinili ng Diyos para sa isang espesyal na kapalaran. Ang Biblia ay nagpapaalala sa amin sa Isaiah 59:9, sapagkat ang aking mga saloobin ay hindi ang iyong mga saloobin, o ang iyong mga landas sa aking mga landas, sabi ni Jehovah. Bilang ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, kaya ito ay mas mataas ang aking mga kalsada kaysa sa iyong mga landas, at ang aking mga saloobin kaysa sa iyong mga saloobin. Gaano katindi ang mga disenyo ng Panginoon? Bakit napili ang lugar na iyon sa lahat ng sulok ng mundo? Ito ay isang katanungan na nag-aanyaya sa atin na pag-isipan ang soberanong pagpipilian ng Diyos. Sa Biblia nakikita natin kung paano pinili ng Panginoon ang mga tao, lugar at bansa para sa mga tiyak na layunin, hindi kinakailangan dahil mas mahusay sila kaysa sa iba, ngunit sa pamamagitan ng kanilang soberanong biyaya. Tulad ng sinabi nito sa Israel sa Deuteronomio 7:7-8, hindi dahil sila ay higit pa sa lahat ng mga tao, nais ni Jehovah na ikaw at pinili ka, sapagkat ikaw ang pinaka hindi gaanong mahalaga sa lahat ng mga tao, ngunit dahil mahal ka ni Jehovah, katulad nito, ang malayong lupain na ito ay pinili hindi sa pamamagitan ng sarili nitong mga merito, ngunit dahil ang Diyos, sa walang hanggan na karunungan, ay nagtalaga nito upang maging isang espesyal na patutuo ng biyaya nito sa mga siglo. Ang dugo ni Kristo na ibinaba sa Jerusalem ay magtatatag ng isang sagradong link sa lugar na ito, na minarkahan ito magpakailanman bilang isang saksi ng muling gawa ng Diyos. Sinasabi sa amin ng tradisyon na pagdating nila sa espesyal na lugar, na ito maingat na ibinuhos ng mga archangels ang dugo ng koleksyon, sa gayon ay ipinagpabanal ang lupain na iyon. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang dugo ay may kapangyarihan ng pagpapabanal. Sa Hebreo 13:12 nabasa natin, kaya't si Jesus, upang pakabanalin ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo, ay nagdusa sa labas ng pintuan. Ang dugo ni Kristo ay hindi lamang naglilinis mula sa kasalanan, kundi pati na rin ang mga pagpapalaan na naghihiwalay para sa Diyos kung ano ang nabubo. Napakahusay na pribilehiyo para sa lupa na pisikal na natatanggap ang dugo ng tagapagligtas. Ayon sa tradisyon na ito, ang makahulang kilos na ito ay nagtatag ng isang espiritual na koneksyon sa pagitan ng lugar na iyon at ng Kalbaryo, isang sagradong link na magkakaroon ng malalim na implikasyon para sa hinaharap ng rehiyon na iyon at ang mga tao. Hindi ba kamangha-mangha kung paano ikinonekta ng Diyos ang mga kaganapan at lugar sa kanyang mahusay na plano sa pagtubos? Tulad ng sinabi ng Efeso 1:9-10, ipinakilala sa amin ang misteryo ng kanyang kalooban ayon sa kanyang pag-apruba
na iminungkahi niya sa kanyang sarili upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo. Sa dispensasyon ng katuparan ng mga panahon, kaya't ang mga nasa langit, tulad ng mga nasa mundo. Ang lugar na ito na pinili ng Diyos ay magiging, ayon sa tradisyon, isang sentro ng hindi masisira na pananampalataya sa buong kasaysayan. At kung ano ang ipinakita ng kwento ang katotohanan ng pangakong ito. Sa kabila ng mga uusig, pagsalakay, at mga hamon ng lahat ng uri, ang pananampalataya ng Kristiyano ay nagpatuloy sa rehiyon na may nakakagulat na tenacity. Sinabi sa amin ni Jesus sa Mateo 6:18, "Itatayo ko ang aking simbahan at ang mga pintuan ng Hades ay hindi mananaig laban dito." Sa lugar na ito na binalaan ng dugo ni Kristo, ang pangakong ito ay natutupad sa isang espesyal na paraan. Ang henerasyon pagkatapos ng henerasyon, pinanatili ng mga mananampalataya ang siganang pananampalataya. Pinapanatili ang mga sinaunang tradisyon at patotoo ng gawain ng Diyos. Hindi ba sa palagay mo ito ay isang nasasalat na katibayan ng kapangyarihan ng dugo ni Kristo upang magtatag ng isang pangmatagalang pamana, tulad ng ipinapaalala sa amin ng Kang Pedro Panon 18:19. Alam na nailigtas ka mula sa iyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na natanggap mo mula sa iyong mga magulang, hindi sa mga masasamang bagay tulad ng ginto o pilak, ngunit may mahalagang dugo ni Kristo bilang isang kordero na walang lugar at walang polusyon. Ang mga tao ng rehiyon na ito, na pinagpala ng espesyal na link na ito sa krus, ay magpapanatili ng isang malalim na debosyon kay Kristo sa mga siglo. Hindi ito magiging isang mababaw o nominal na pananampalataya, ngunit ang isang buhay na relasyon kay El Salvador na ipinakita sa isang walang tigil na pangako kahit nasa gitna ng pinakamatinding ebidensya. Itinuturo sa atin ng Biblia sa Santiago 1:12, "Mapalad ang lalaki na sumusuporta sa tukso, sapagkat kapag nilabanan niya ang pagsubok, tatanggapin niya ang korona ng buhay na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya." Ang mga naniniwala sa rehiyon na ito ay nagpakita ng katotohanan ito, na nagpapakita ng isang espiritual na pagtutol na maipaliwanag lamang ng espesyal na gawain ng Diyos sa kanilang mga puso. Ang kanyang pananampalataya ay hindi batay sa kanais-nais na mga pangyayari o materyal na kasaganaan, ngunit sa isang malalim na pananalig sa katotohanan ng Ebanghelyo at isang personal na karanasan ng pag-ibig ni Kristo. Hindi ba ito isang malakas na patotoo ng epekto ng pagbabagong anyo na mayroon si Jesus? Tulad ng sinabi ng Apocalypse 12:11, "At tinalo nila siya sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ang salita ng kanilang patotoo, at pinabayaan ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan." Ang sinaunang tradisyon na ito ay nag-aanyaya sa atin na pagnilayan kung paano itinatag ng Diyos ang mga espesyal na patotoo ng kanyang biyaya sa iba't ibang bahagi ng mundo. Bawat isa ay nagbubunyag ng mga partikular na aspeto ng kanyang karunungan at pag-ibig. Ayon sa sinaunang tradisyon na ito, ang dugo ni Kristo na ibinaba ng mga archangels sa malayong lupain ay nagbuklod ng isang banal na tipan sa pagitan ng bansang iyon at ang krus ni Hesukristo, at ito ay ang mga pakete ay pangunahing sa relasyon ng Diyos sa kanyang mga tao. Sa buong Biblia nakikita natin kung paano itinatag ng Panginoon ang mga pakete kasama sina Noe, Abraham, Moises at David. Bawat isa ay nagbubunyag ng iba't ibang mga aspeto ng kanyang muling pagtubos na plano. Ang bagong tipan na tinatakan ng dugo ni Kristo ay ang katuparan at pagiging perpekto ng lahat ng mga nauna, tulad ng sinabi sa amin ng Hebreo 9:15. Kaya iyon ang dahilan kung bakit siya ay tagapamagitan ng isang bagong tipan upang mamagitan ang kamatayan para sa pagpapatawad ng mga pagsalangsang sa ilalim ng unang pakete. Ang mga tawag ay tumatanggap ng pangako ng walang hanggang mana. Ang espesyal na pakete na itinatag kasama ang rehiyon na iyon ay magkakaroon ng konkretong pagpapakita sa buong kasaysayan. Simula noon, sa rehiyon na iyon ng mga simbahan at sagradong monumento ay umunlad na magpapatotoo sa pananampalataya kay Kristo. Ano ang kamangha? Mangha upang makita kung paano ang pananampalataya ay naka-embod sa mga ekspresyon sa kultura at arkitektura. Ang mga templo at monumento na ito ay hindi simpleng mga konstruksyon, ngunit ang mga patotoo sa bato ng pag-ibig at debosyon sa Diyos na nailalarawan na ang mga tao sa mga siglo.
Sinabi ni Jesus sa Mateo 6:10-18, "Itatayo ko ang aking simbahan at ang mga pintuan ng Hades ay hindi mananaig laban dito." Ang pangakong ito ay natutupad sa isang espesyal na paraan sa lupang iyon na binalaan ng dugo ni Kristo. Sa kabila ng mga pagsalakay, pag-uusig at mga hamon ng lahat ng uri, ang simbahan ay nagpatuloy doon na may nakakagulat na sigla na nagpapatotoo sa katapatan ng Diyos at ang nagbabago na kapangyarihan ng Ebanghelyo. Ang koneksyon sa dugo ni Kristo ay nagpalakas ng pananampalataya ng buong henerasyon sa rehiyon na iyon. At ito ay ang dugo ng ating tagapagligtas ay may supernatural na kapangyarihan upang makabuo at mapanatili ang pananampalataya. Tulad ng sinasabi sa amin ng Colonel Pedro Tarot 18:19, alam na nailigtas ka mula sa iyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na natanggap mo mula sa iyong mga magulang, hindi sa mga masasamang bagay tulad ng ginto o pilak, ngunit may mahalagang dugo ni Kristo bilang isang walang bahid na kordero at walang polusyon. Ang pagtubos na ito ay hindi lamang isang abstract na teolohikal na konsepto, ngunit isang buhay na katotohanan na nagbabago sa buong pamayanan at kultura. Ayon sa tradisyon na ito, ang mga tao ng rehiyon na iyon ay nakaranas ng katotohanang ito sa isang espesyal na paraan. Ang pagbuo ng isang espiritualidad na malalim na nakaugat sa krus at sa muling pagsasakripisyo ni Kristo. Ang kanyang pananampalataya ay hindi lamang isang pamana sa kultura o isang serye ng mga panlabas na ritual, ngunit isang buhay na relasyon sa buhay na Diyos na ipinakita sa isang debosyon na nagtitiis sa mga siglo. Ang banal na pakete na ito ay mayroon ding isang makahulang sukat na patuloy na umuunlad hanggang sa araw na ito. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang Diyos ay gumagana sa buong kasaysayan upang matupad ang kanyang walang hanggang layunin. Tulad ng sinabi ni Isaiah 49:10, alalahanin ang mga nakaraang bagay mula noong sinaunang panahon, sapagkat ako ay Diyos, at walang ibang Diyos, at walang katulad sa akin, na inihayag ko kung ano ang darating mula sa simula, at mula sa mga sinaunang panahon kung ano ang hindi pa nagawa. Ang link na itinatag sa pagitan ng lupang iyon at ang krus ni Kristo ay magiging isang makahulang patotoo para sa mga bansa, isang nakikitang tanda ng pagtubos na gawa ng Diyos na magbabago sa mga kultura at panahon. Gaano kamangha? Manghang makita kung paano nakakaaliw ang Panginoon ng iba't ibang mga thread sa tapestry ng kanyang redemptive plan. Ang kasaysayan ng rehiyon na iyon, kasama ang pag-aalsa nito, ang mga panahon ng katapatan at katibayan nito, ay magiging isang buhay na talinghaga ng walang tigil na pag-ibig ng Diyos at ang pangako nito sa mga napili niya. Ang propetikong sukat ng tipan na ito ay nagsasama rin ng isang patotoo para sa ating kasalukuyang panahon. Sa isang lalong secularized na mundo, kung saan marami ang nag-iwan ng pananampalataya ng kanilang mga ninuno, ang pagtitiyaga ng debosyong Kristiyano sa rehiyon na iyon ay isang malakas na paalala ng katapatan ng Diyos at ang pangmatagalang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Tinanong tayo ni Jesus sa Lucas 14:8, kapag dumating ang anak ng tao, makakahanap ka ba ng pananampalataya sa mundo? Sa lupang iyon na binalaan ng dugo ni Kristo, ang sagot ay naging isang oo na sumasalamin sa mga siglo. Ang katotohanang ito ay naghahamon sa lahat ng mga mananampalataya na panatilihing buhay ang ating sariling pananampalataya upang alagaan ito ng salita ng Diyos at ipahayag ito sa isang buhay ng pag-ibig at paglilingkod. Hindi ba kahanga-hanga kung paano gumagamit ang Panginoon ng mga konkretong halimbawa upang hikayatin tayo sa ating espiritual na landas? Tulad ng sinabi ng Hebreo 1:1-2, sa makatuwid, mayroon din tayo na may malaking ulap ng mga saksi. Sa paligid, hinubaran natin ang lahat ng timbang at kasalanan na kinubkob. At matiyagang tumatakbo tayo sa lahi na nauna natin. Inilagay ang mga mata kay Jesus, ang may akda at nag-uudyok ng pananampalataya. Ang walang tigil na pananampalataya ng mga kapatid na iyon, na nagpatuloy na buhay ang patotoo ni Kristo sa lupang iyon, na binalaan ng kanilang dugo ay nagbibigay inspirasyon sa atin na magtiyaga sa ating sariling araw ng pananampalataya, na nagtitiwala sa parehong Diyos na naging tapat sa kanila, henerasyon pagkatapos ng henerasyon. Napakalalim na pagmuni, muni na ginagawa namin mga kaibigan. Ang pagkakaroon ni Miguel at Uriel sa oras ng pagpapako sa ating Panginoong Hesukristo
Ayon sa sinaunang tradisyon na ito, malinaw na ipinapakita sa atin na ang transcendental na kaganapan na ito ay higit pa sa maaari nating isaalang-alang ang isang simpleng makasaysayang kaganapan. Hindi man, ang pagpapako sa krus ay walang alinlangan na isang kosmikong kaganapan na lumipat sa parehong langit at lupa. Tulad ng sinasabi sa amin ng mga Colossus 19:20. Sapagkat nalulugod niya ang Ama na naninirahan sa lahat ng kapunuan at sa pamamagitan niya ay nakipagkasundo sa lahat ng mga bagay, kaya't ang mga nasa mundo tulad ng mga nasa langit, na gumagawa ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Ano ang isang kamangha? Mangha upang pagnilayan ang universal na sukat ng pagtubos ni Kristo. Ang pagkakaroon ng mga makapangyarihang archangels ay nagpapaalala sa atin na ang plano ng kaligtasan ng Diyos ay nagsasangkot sa lahat ng nilikha, hindi lamang mga tao. Ang Los Angeles na bilang Parm Pedro 1:12 ay nagsasabi sa amin, nais na tumingin ang mga misteryo ng kaligtasan ay hindi simpleng mga passive na manonood, ngunit ang mga aktibong kalahok sa pagbuo ng banal na plano. Ano ang isang makalangit na kumpanya sa napakahalagang sandali na iyon? Si Miguel ang tagapagtanggol ng mga tao ng Diyos at si Uriel ang anghel ng ilaw at karunungan ay nagtutupad ng isang tiyak na misyon na ipinagkatiwala ng Diyos mismo. Ang katotohanan ito ay tumutulong sa atin na maunawaan na ang pagkamatay ni Kristo sa krus ay hindi lamang isang trahedya ng tao, ngunit ang perpektong katuparan ng walang hanggang plano ng Diyos para sa pagtubos sa mundo. Tulad ng sinasabi ng Apocalypse 13:8, si Jesus ay ang kordero na nabakunahan mula sa simula ng mundo. Ang kanyang sakripisyo ay binalak bago nilikha, at ang bawat detalye kabilang ang pakikilahok ni Angelica ay bahagi ng banal na disenyo na ito. Iniwan ng Diyos ang isang hindi mailalabas na tatak sa kasaysayan kasama ang dugo ng kanyang anak. At anong malalim na tatak? Ang dugo ni Kristo na ibinaba sa Kalbaryo at ayon sa tradisyon na ito, na kinuha sa isang malayong lugar ng mga archangels, ay nagtatatag ng isang walang hanggang link sa pagitan ng langit at lupa, sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan, tulad ng paalalahanan sa amin ng mga Hebreo 10:9-22. Kaya ang mga kapatid na may kalayaan na pumasok sa pinakabanal na lugar sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo, kasama ang bago at buhay na landas na binuksan niya tayo sa pamamagitan ng belo, yun ay ng kanyang laman, at pagkakaroon ng isang mahusay na pari sa bahay ng Diyos, lumapit tayo ng may taimtim na puso, ng buong katiyakan ng pananampalataya, nilinis ang mga puso ng masamang budhi, at hugasan ang mga katawan na may purong tubig. Ang mahalagang dugo na ito ay hindi lamang naglilinis sa atin mula sa lahat ng kasalanan, ngunit nagbibigay din sa amin ng pag-access sa pagkakaroon ng Diyos na kumakatok sa anumang hadlang na naghihiwalay sa atin sa Kanya. Salamat sa dugo ni Kristo, maaari nating malapit na lapitan ang trono ng biyaya, sigurado na tatanggapin tayo bilang mga minamahal na bata. Ang tatak na naiwan ng Diyos kasama ang dugo ng Kanyang anak ay nagpapakita ng sarili sa maraming paraan sa ating katotohanan. Makikita ito sa mga nabagong buhay, sa mga pamayanan na sumasalamin sa pag-ibig ni Kristo, sa mga tradisyon ng pananampalataya na nagtitiis sa mga siglo, at sa pagtitiyaga ng simbahan sa kabila ng pagsalungat at pag-uusig. Sinasabi sa amin ng Biblia sa Mateo 16:18, "Itatayo ko ang aking simbahan, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi mananaiglaban dito." Ang pangakong ito ay natutupad sa isang espesyal na paraan sa lupang iyon na binalaan ng dugo ni Kristo, ayon sa tradisyon na aming ginalugad. Ngunit natutupad din ito sa bawat sulok ng mundo kung saan itinapon ng Ebanghelyo ang malalim na mga ugat. Ang dugo ni Kristo ay may kapangyarihang nagbabago na lumilipas sa mga kultura, oras at pangyayari, na gumagawa ng mga bunga ng hustisya, kapayapaan at pag-ibig kung saan ipinahayag ang mensahe nito. Hindi ba kahanga-hanga na maging bahagi ng kwentong ito ng pagtubos na sumasaklaw sa lahat ng nilikha? Ang tanong na nananatili sa ating mga puso ay, alam ba natin ang banal na pakete na ito? O gaano kahalaga ang pagmuni-muni na ito? Maraming mga Kristiyano ang nabubuhay ng kanilang pananampalataya ng labis, nang walang pag-unawa sa lalim at implikasyon ng tipan na itinatag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Tulad ng sinabi ng Hebreo 9:15, kaya iyon ang dahilan kung bakit siya ay tagapamagitan ng isang bagong tipan,
upang mamagitan ang kamatayan para sa pagpapatawad ng mga pagsalangsang sa ilalim ng unang pakete. Ang mga tawag ay tumatanggap ng pangako ng walang hanggang pamana. Ang tipan na ito ay hindi isang simpleng formalidad sa relihiyon, ngunit isang buhay na katotohanan na dapat baguhin ang bawat aspeto ng ating pag-iral. Tinawagan tayo upang mabuhay bilang mga tao ng pact. Alam ang mga pribilehiyo at responsibilidad na ipinapahiwatig ng espesyal na ugnayan na ito sa Diyos. Ang dugo ni Kristo, na ayon sa tradisyon na ito ay nakalink sa isang espesyal na paraan sa isang malayong lupain na may pagtubos sa gawaing, ay nag-uugnay din sa atin sa bawat isa sa atin ng mismong puso ng Diyos. Ang pamumuhay ng kamalayan sa banal na tipan na ito ay nangangahulugang pahalagahan ang dugo ni Kristo, pinahahalagahan ang purifier, banal at pagpapalaya ng kapangyarihan sa ating buhay. Nangangahulugan ito na kilalanin na hindi tayo ngunit binili kami ng presyo. Bilang pada mga taga-Korinto 1:19-20 ay nagpapaalala sa amin. Nangangahulugan ito na pahintulutan ng espiritual na katotohanan na ito na maghulma ng aming mga pagpapasya, prioridad at relasyon. Ang kwento ni Miguel at Uriel na kinokolekta ang dugo ni Kristo ay inaanyayahan tayong pag-isipan kung gaano kahalaga ang dugo na ito para sa Diyos mismo. Kung ipinadala ng Panginoon ang kanyang mga archangels para sa sagradong gawain na ito, gaano pa dapat pahalagahan ang dugo na tinubos tayo? Tulad ng sinasabi sa amin ng 1 Pedro 2:9, ngunit ikaw ay napiling linya, royal priesthood, holy nation, ang mga tao na nakuha ng Diyos upang ipahayag ang mamang abirtud ng isa na tumawag sa iyo. Mula sa kadiliman hanggang sa kanilang hangang ilaw. Ito ang aming tawag at ating pribilehiyo. Pamumuhay bilang bayan ng Diyos na minarkahan ng dugo ng kordero, mga saksi ng kanyang pag-ibig at ang kanyang kapangyarihan sa isang mundo na lubos na kailangang makilala. Naway tulungan tayo ng Panginoon na mabuhay ng higit na may kamalayan sa walang hanggang link na ito, na mayroon tayo sa Kanya sa pamamagitan ng magandang dugo ng ating tagapagligtas na si Hesukristo. Mahal na mga kapatid kay Kristo, isang pagpapala na ibahagi ang mga paghahayag na ito sa iyo ngayon. Ang napag-alaman natin tungkol kay Miguel at Uriel sa The Crucifixion ay nagpapakita sa atin na ang gawain ng Diyos ay mas malalim kaysa sa iniisip natin. Naisip mo na ba kung ang iyong pananampalataya ay direktang nakakonekta sa nabubuo na dugo sa Kalbaryo? Ang sinaunang tradisyon na ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay gumagana sa mahiwagang paraan upang maitaguyod ang kanyang kaharian sa mga tiyak na lugar sa mundo. Inaanyayahan kita na sumasalamin. Ano ang ibig sabihin sa iyo ng personal na pag-alam na ang dugo ni Jesus ay may ganitong kapangyarihang nagbabago? Nabubuhay ka ba sa banal na pakete na itinatag ng Diyos sa iyo? Ibahagi ang iyong patotoo sa mga komento at sabihin sa amin kung paano binago ng dugo ni Kristo ang iyong buhay. Kung ang mensahe na ito ay humipo sa iyong puso, huwag kalimutan na magustuhan ito. Mag-subscribe at buhayin ang mga abiso upang hindi makaligtaan ang aming paparating na mga paghahayag sa Biblia. Sa susunod na linggo matutuklasan natin kung ano talaga ang nangyari nang bumaba si Jesus sa impyerno sa loob ng 3 araw sa libingan, na ang kapayapaan ng Diyos na lumampas sa lahat ng pag-unawa, panatilihin ang iyong mga puso at ang iyong isipan kay Kristo Jesus. Ako ay isang frame at nakikita ka sa susunod na video. Pagpalain ka ng Diyos ng sagana.